Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jerry from First One Education and Migration. Gusto ko lang pong i-discuss sa inyo yung tungkol po sa bagong labas na regulasyon po ng immigration tungkol sa show money. Marami po kasing medyo naguguluhan dito. Nakakatanggap po ako halos araw-araw po ng mga inquiry tungkol dyan. Tungkol dito sa 24,000 po na to na ipinalabas na bago ng immigration tungkol sa show money or financial evidences. Sa totoo lang po, wala naman pong halos nagbago talaga sa show money. Ang show money po o financial evidences is ganun pa rin. Depende pa rin po sa level ng eskwelahan. Kung ang bansa ay level 2, in-enroll mo sa isang level 1 na eskwelahan o level 2, hindi po kailangan ng financial evidences at saka po ng English proficiency. Ngayon, sa mga higher education, yes, kailangan pa rin, lalo na po ang university. Ang naging pagbabago lang po talaga, yun pong nag-increase ito. Yung 24,000 po nanggaling ito from 21,000. At ito pong 24,000 na to, hindi po ito yung buong show money. Ito po ay yung cost of living lang. Yun po yung nag-increase. Dahil sa totoo lang, taon-taon naman po talaga nagbabago yan. Taon-taon na nag-i-increase yan. Kaya lang simula po noong 2019, ito po ay 21,000 at mula noong 2019, 2020, 2021, 2022, hindi po nagkaroon ng increase. So ngayong 2023, ito na nga po yung bago nilang inilabas. Ginawa na pong 24,000 something, 24,500. Yun pong cost of living. So itong 24,000 na to, kapag ka po isinama natin yung mga iba pa, let's say itong yung living expenses nga po yan, yung cost of living yung 24,000. Pag isinama po natin yung total course fee na 12 months, at least 12 months ng applicant ng student visa, so maa-add po doon. Kung halimbawa 10,000 yung yearly tuition fee ng isang client, so naging 34 na siya. Plus yung iba pa po, andito yung health insurance, yung flight ticket at kung ano-ano pa. Lumilitaw po ngayon na ang nagiging total ng show money umaabot na po ng approximately 40,000 Australian dollars. So yun po yung nagbago, nag-increase po siya. Pero hindi po ibig sabihin na ito ay applicable na po sa lahat ng nag-a-apply ng student visa. Pero tandaan po ninyo, kahit po hindi kasama sa requirement, let's say, onshore application at ang ine-enroll ay vocational, hindi kasama sa requirement ang financial evidences, okay, hindi ibig sabihin na talagang hindi na ito kakailanganin. Kasi, pagka po inilodge na ang visa, okay, at kahit wala sa requirements, kapag hiningi po ng immigration, obligado pong i-provide natin. Okay po? So, yun lang po, at siguro nakapagbigay ako ng linaw tungkol po rito sa bagong lumabas na show money. Maraming salamat po.